Kapanalig Hour. Isang mapagpalang hapon mga kapanalig. Today is Saturday, kaya naman Happy New Year. Happy New Year ba na? Happy New Year pa rin naman, no? Happy Saturday! Ayan mga kapanalig, kami po ang inyong lingkod. Ako po si Camille Mongcal de la Cruz. At ako naman po inyong kumpare sa balat ng Radyo Parikoy at your service. And live na live po tayo ngayong hapon sa ating programang Kapanalig R. At sana no, habang kayo po ay nakikinig, nanonood, lalo na po sa social media, ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan po ngayon, no? Dahil ang lagi po namin hiling dito sa Radio Veritas ay maging masaya po kayo at maraming matutunan din po sa lahat po ng mga programa dito sa Veritas. Tama. At syempre wag po ninyong kalimutan na i-share ang ating Facebook Live ngayong hapon at i-share sa inyong mga kamag-anak, kaibigan at mga kapitbahay. Naku, alam nyo mga kapanalig, no? Ikaw kapanalig, ikaw kamusta ka po ba? Kung meron ka pong gustong ibigay na ano yung pagbati, mag-text naman po kayo sa text line, mamaya sasabihin po natin. Pero bago po ang lahat, no, samahan nyo po muna kami sa ating pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayin niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At naway patuloy niyong pagpalain ang bawat isa. Ibahagi naman natin ang Bible verse ngayong hapon mula sa Romans chapter 12 verse 6 to 7. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith. If service, in our serving. The one teaches in his teaching. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig Hour. At opisyal na pong bukas ang ating programa Kapanalig. Kaya naman sa mga bagong bukas pa lang po ng kanilang mga talapihitan, magandang hapon Kapanalig. Naku, lakasan na po ang mga radyo, no? Kasi kami na naman po ang inyong mga kasama ngayong Sabado. Ayan, at sa mga kakagising pa lamang, no, sa kanilang mga siesta, naku, samahan niyo po kami sa inyong merienda. Kasama Natawa ko sa kakagising kasi pagdating ko sa monitor, parang akong bagong gising dun sa monitor. Oo, parang bumata tayo ng 10 years younger. Salamat po sa pag-edit ko. Walang edit. Ayan, speaking of merienda, pare ko, ano nga ba ang masarap na merienda ngayong hapon? Naku, alam mo, hirap na hirap ako lagi mag-isip ng tuwing Sabado kung ano yung masarap na merienda. Pero alam mo na, paghandaan ko to, ang masarap po na merienda ngayong hapon ay kwek-kwek. Oh, tapos isasaw-saw mo siya sa sweet and sour. Sige, sa akin wag na natin palayuin fishball. Ayun. Medyo ano tayo. Para mga ganon. Street foods. Pero nakita ko yung merienda ni Kuya Edgar, no? Sarap. Cookie. Ay, wow, social. Tapos naka-aircon pa, no? Stateside. Oo. Sa atin, tayo? Very Filipino merienda. Street food ba? Kayo ba mga kapanalig, ano ba ang merienda nyo ngayong hapon? Ako, sana ay habang kayo po ay nagme-merienda, samahan nyo po kami o pakinggan nyo po kami ngayong hapon mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kaya naman, no, magsama-sama po tayo, lalo na po sa mga nakatutok po sa kanilang mga social media account. Naku, huwag niyo pong kalimutan ibahagi ang programang ito sa inyong mga kaibigan, kasamahan sa parokya. Dahil kami po excited po na ipakilala at wala pala tayong guest ngayon, no? Pero excited po kaming i-announce po sa inyo na mayroon po tayong bagong program po kayo, bagong segment. Ito po ay every third Saturday of the month magkakaroon po tayo ng Kwentong Mula sa Puso. Ito yung in-announce natin last Saturday. Oo, at may mga nag-send na kaagad sa atin ng kanilang mga kanilang mga life experiences na maaari nating i-share sa ating mga tagapakinig. Oo. Kaya naman sa mga kapanalig po na nakikinig po ngayon, maaari po kayong magbigay din po ng komento na sa ating babasahin po mamayang letter. At panigurado, nako, marami pong makaka-relate po rito sa nagbahagi ng kwento na to dahil, nako, lalo na sa mga mag-asawa na ate ka. Ibahagi ko na ba?
Maya-maya na. Pero bago yan, pare Koy. Oo. Ayan, balikan natin ang ating naging guest last time. Walang iba kundi si Reverend Father Jerome Ponce, ang parish priest ng St. Clare of Assisi Parish sa Malabon. Last Saturday po yan, kapanalig, at ang naging topic po natin yan, ang kahulugan ng Miyerkules ng Abo, ang simula ng Kwaresma. Sa mga hindi po nakatutok nung Sabado dahil mayroong mga ginagawa, may activity sa simbahan, maaari niyo po itong mapanood po sa ating YouTube channel. I-search nyo lang po ang Kapanalig Community at mapakinggan ang mga information din na binigay ni Father Jerome sa ating mga kapanalig nung araw nung Sabado last Saturday. Tama yan, pare Koy. At sa ating mga kapanalig naman, dahil last episode natin ay talaga namang kulang tayo sa oras dahil ang dami ring nagtanong kay Father at sa ating programa. Oo, sa mga kapanalig po na nagtanong kung paano nga ba makapag-abot ng kanilang pledge of support sa ating kapanalig community, maaari po kayong magbigay o mag-donate sa ating GCash account, bank accounts at through Pledge on Wheels. At ito po, ayan, ang bilis ni Sir Edgar. Eto, sa ating GCash account, maaari po kayong mag-transfer. Ayan, sa mga nanonood po via Facebook Live, makikita po ninyo ang QR code na maaari po ninyong i-scan sa inyong mga cellphones. Ang account number po niya sa mga nakikinig naman po sa kanilang mga talapihitan, ito po ilabas na po ang inyong mga ballpen at papel. Ready na po ba ikaw, kapanalig? Account name, ayan, Apple and Estrella. Ang account number po ay 0998-588-3660. Ulitin ko po, kapanalig, 0998-588-3660. Yan po ang ating GCash account, at kung sa mga nais po magbigay ng kanilang pledge of support or tulong po sa ating foundation dito po sa Radio Veritas. At ito naman, pare Koy, para naman sa mga nais magpaabot ng kanilang pledge of support sa ating mga bank accounts, ito po ang ating account number, DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. Para naman sa ating mga account numbers sa BDO 001-6300-11876. At para naman sa Metro Bank Savings Account Number 0763-0762-70210. Ulitin ko po, kapanalig, 0763-0762-70210. At para naman sa ating BPI Savings Account 02133-25191. At para naman sa PNB Savings Account Number 105-910-013-091. Ulitin ko po, 105-910-013-091. At para naman sa ating Union Bank account 0004-800-1-9393. At kung kayo po ay hindi po ninyo nasundan ang ating mga account numbers, maaari po kayong tumawag sa inyong mga kapanalig coordinators upang hingiin po ang mga bank accounts ng ating foundation. At maaari din po kayong tumawag sa mobile number 0998-588-3660. At sa mga kapanalig naman na nais pong makipag-communicate din sa atin, nais magpabate sa mga may birthday, and text lang po tayo sa text line 0918-837-4827. 0918-837-4827. At sa mga ayan, para ko sa mga naghahabol, kasi may mga nag-aano sa atin, nag-inquire kung paano nga ba magpa-pick up ng kanilang pledge of support. Naku, madali lang po yan, Ate Camille at kapanalig, para po sa mga nais po magpa-schedule sa ating mga kapanalig, dahil kami po ay pare ko na Ate Camille, natatakot pa rin po kaming lumabas at medyo worried pa rin talaga. Maaari po kayo magpa-schedule po dito sa Veritas ng Pledge on Wheels. Ang Pledge on Wheels po, mga kapanalig, ito po ay kami po mismo ang pupunta po sa inyong location. Ang mga staff ng Radyo Veritas, kasi baka mamaya hanapin niya tayo. Asa na si pare Koy? Asa na si Camille? Diba? Mga kapanalig, staff po ng Radyo Veritas, ha? Sabi ni Koy, sila daw pupunta. Pwede po kayo magpadala ng merienda. Biro lang, mga kapanalig. Biro lang, pero kung totoo naman, pwede po kayo sa inyong puso. Ayan, kung kayo po ay nais po magpaabot ang inyong pong suporta sa ating
Foundation through Pledge on Wheels, maaari po kayong tumawag sa inyong mga kapanalig coordinators at may schedule po tayo dyan, kaya po i-coordinate lamang po ninyo sa inyong kapanalig coordinator. Kaya naman mag-text po tayo sa 0998-588-3660. Oo, at tandaan mga kapanalig ha, lagi po kayong manghingi ng acknowledgement receipt sa inyong mga kapanalig coordinators. At paano naman sumali ng kapanalig kung community? paano nga ba maging isang kapanalig member? Naku, madali lang po yan kapanalig, no? Ayan, ang bilis ni Sir Edgar. Thank you, Sir Edgar. Ilang kaya ang kamay ni Sir Edgar? Yun yung tanong natin. Oo. Eto mga kapanalig, maaari po kayo mag-text ng yes, kapanalig, kasama ang inyong buong pangalan, address, birthday, civil status, parokya, at contact numbers. Ayan, ulitin ko po kapanalig ha. I-text po ang yes kapanalig, ang inyong full name, postal address, birthday, civil status, parokya at contact numbers. I-text nyo lang po sa mobile number. Kung kayo po ay gumagamit ng smart network, ito po ang mobile number 0998-588-3660. At kung Globe Network naman, Ate Camille, mag-text lamang po sa 0917-621-1902. At sa mga kapanalig naman po na nakikinig at nanonood ngayon, kung kayo po ay hindi pa po updated sa mga announcement na kapanalig, madali lang po yan. Ipuntahan lang po natin ang ating Facebook page. Search lamang po ang Kapanalig Community. At para at least updated tayo, meron po doon mga post ng reflection na pwede nyo pong ipadala po sa inyong mga kaibigan kasamaan sa parokya. At syempre, suportahan din po natin ang Facebook page ng DZRV 846. Ayan, para at least updated din tayo sa mga balita rito sa Veritas na puro good news po para sa inyong lahat. Yes. Okay. O, text na po kayo sa ating text line 0918-837-4827. Dahil ngayong hapon po kami po ang inyong mga kasama, si Pari Koy, si Ate Camille, at si Ate Cheska, si Kuya Edgar. Ayan, sila po ang ating mga kasama ngayon at sila po ang dahilan kung bakit tayo nasa air ngayon. Oo. Sana hindi tayo off-air ni Sir Edgar. Ayan. At Pari Koy, maya-maya lamang. Ito, excited na ako dahil namabasa ang ating letter of the week, dahil ang first ever. Pero Ate Camille, paano ba magbigay ng letter or magbahagi ng kanilang mga kwento? Saan ba ipapadala, no? Pwede nyo po itong ipadala po sa ating Facebook page, Kapanalig Community. Kung ikaw ay medyo malungkot at merong gustong ibahagi na kwento na talaga namang kapupulutan ng aral para sa ating mga kapanalig na nakikinig dito at mga kapanalig members sa Kapanalig Community. Huwag po tayong mahihiya kasi pwede po natin itago din po ang inyong mga personal na detalye, no? Kahit sa pangalan, edad. Halimbawa, 65 ka na, gawin nating 18 years old. Sobra naman. Sobra naman. Ayan. Dahil mga kapanalig, ang inyong pong kwento ay importante sa amin. Kaya naman po ay maaari po kayong mag-inspire po ng mga kapanalig natin na nakikinig sa kanilang mga tahanan. May mga katulad nyo rin po na suliranin sa buhay at naway mabigyan nyo rin po sila ng kumbaga, kalinawagan. Tama ba? Kalinawagan. Oo, ayan. Kalinawan na lang. Kalinawan na lang, oo. Ayan, sa ating pagbabalik po ay makikilala na po natin ang ating letter sender sa ating pagbabalik. At muli po tayo nagbabalik sa ating programa. Kasama niyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pari Koy, at your service. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Ito na mga kapatid, nakasan na po ang inyong mga radyo dahil kami po ay excited na pong basahin ang letter na ito. Kung ikaw po kapanalig, kagaya po ng sinabi namin, kung ikaw ay merong gustong ibahagi na kwento, maaari mo po yung ipadala sa ating Facebook page, Kapanalig Community. Or makipag-coordinate po sa inyong Kapanalig Coordinator. Ready ka na ba para sa ating kwentong mula sa puso? Kwentong mula sa puso. Live stinger yan. Naku, alam nyo kapanalig, excited na akong ibahagi ito. Magandang araw po sa inyo, Kapanalig Goy at Camille. Isa po ako sa mga tagasunod ninyo at matagal na rin Kapanalig member. Ako po si Tess at nagpapasalamat po ako dahil sa inyong programa ay kahit papaano ay naiibsan ang lungkot at problema na nararamdaman ko.
Gusto ko lamang pong ibahagi ang aking saloobin at naway manatiling pribado ang aking personal na detalye. Ako po ay katulad ng karamihan sa ating mga tagapakinig. Dating isang lingkod simbahan na patuloy pa ring may malalim na koneksyon sa ating Diyos Ama. Kaya ako po nasabi na ako'y dating naglilingkod sa simbahan ay dahil natigil po ako sa kadahilanan ng aking asawa. Sa tuwing ako ay aalis noon ay makakarinig ako ng salita sa kanya pag-uwi ko. Habang nagagayak ako ng umaga para maghanda papuntang simbahan, sinabihan niya ako na huwag akong umalis dahil mas kailangan ako sa bahay. Dahil ako po ay isang taong bahay lamang. Hindi lamang po ito ang unang beses na ako ay pinagbawalan niya. Pero itong huli niyang pagbabawal sa akin ay nasabi niya na baka daw hindi niya ako matansya. Huwag niyo pong sanang masamain. Mahal ko ang asawa ko at mga anak. Kaya't minabuti ko na lamang din na sundin siya. Ngunit naaawa po ako sa aking sarili dahil isa po ang pagsisilbi sa simbahan sa mga gusto kong gawin. At pakiramdam ko po ay malakas ako palagi sa tuwing nakakapagbasa ako ng mga salita ng Diyos. Sinubukan kong kausapin ng masinsinan ng asawa ko. Sinakto kong nakapagpahinga na siya galing sa trabaho at nakakain na. Nagbabakasakali akong baka magbago ang isip niya. Pero sa halip na bigyan ako ng kasagutan, ay padabog siyang umalis at lumabas ng bahay. Napaluha na lamang ako at nagdasal sa Diyos Ama. Mahigit 10 taon na po kaming mag-asawa at kamakailan ay nagkakaroon po siya ng problema sa kanyang trabaho. Siguro ay marami lamang siyang isipin, lalo na ang mga gastusin sa bahay, bilang siya lamang ang nagtatrabaho sa aming pamilya. Masakit para sa akin ito, pero palagi ko na lamang pinipili ang intindihin ang aming sitwasyon. Kaya nag-isip ako ng paraan upang makatulong pinansyal sa amin. Nagtinda ako ng pagkain sa harap ng aming bahay upang kahit papaano ay kumita ng pera. Sa ngayon ay pinapayagan na ako ng aking asawa ng magsimba tuwing linggo kasama ang aking mga anak. At simula nito ay hindi ako pumapaling magsimba dahil ito lamang ang pagkakataon upang magbigay pasasalamat at ipagdasal na way magkaroon ng kaliwanagan sa puso ang aking asawa. Naging daan din ito upang mas magabayan ko ang mga anak ko sa kanilang malalim na pananampalataya sa tulong ng pagbabasa araw-araw ng Biblia. Nagpapasalamat ako dahil sa mga programa ng Radyo Veritas ay kahit papano ay para na rin akong araw-araw na nakakapaglingkod sa Diyos dahil sa mabuting salita na nababanggit sa radyo. Naway ang kwento ko ay magsilbing aral na may iba't ibang paraan upang makapagsilbi sa Diyos. Simulan natin ito sa ating pamilya.
maraming salamat po sa ating letter sender na itago na lamang natin sa pangalang Tess. Ayun na. Sa mga kapanalig po na nais magbigay ng pagbabahagi no, sa ating binasang letter ngayong hapon. No? Maaari po kayo mag-text sa ating text line 0918-837-4827 at pipili po tayo no, ng mga pwedeng alam mo yun, yung may magandang maibabahagi sa letter na ito, no? At mga makatulong din kay suggest. Alam mo, pare ko at mga kapanalig, medyo mahirap ang ang kalagayan ni Sister Tess, kung yun man ang kanyang totoong pangalan, dahil sabihin na natin na ito ay hindi naman normal, kumbaga sa mga may bahay na kadalasan ay hinihigpitan sila ng kanilang mga asawa o pamilya sa tuwing sila ay magsaserve sa simbahan. Dahil marami na rin tayong na-interview, pare ko, na yun din yung mga cases nila na may mga time na pinipigilan sila kasi nga siguro sa edad na din nag-aalala yung pamilya nila. Pero sa case kasi ni Sister Tess, yung asawa niya mismo yung pumipigil no, para alam mo yung makapagsilbi siya sa kanilang simbahan. No? Pero ang maganda naman dito, no, dun sa binahaging letter ni Sister Tess, hindi niya pinagmukhang masama yung asawa niya no, sa atin. No? Dahil sa sinabi niya, mahal ko po ang asawa ko. Huwag niyo pong masamain. Kaya ang ginawa niya rito, no, mga kapanalig, binigyan niya ng pagpapahalaga, yung alam mo yung suggestion ng kanyang asawa. Hindi niya binigyan ng maling kahulugan kasi kadalasan pag mga ganyang sitwasyon, lalo na sa mag-asawa, pag hindi pumayag yung isa, parang alam mo yun, mali agad yung interpretasyon no, ng partner. Kaya mahalaga talaga yung magkaroon kayo ng alam mo yung magkaroon kayo ng pagkakaunawaan sa isa't isa. Kasi mahalaga rin talaga no, sa mag-asawa. Ako po kapanalig, wala pa po akong asawa. Pero, ayun nga, mahalaga talaga sa pagsasama, lalo na sa, kahit namang saan grupo, sa arang relasyon. Magkaroon ng communication. Diba? Mapakasama sa mga trabaho o sa mga anak. Ayan. Kailangan po talaga ng communication. Alam mo, sinabi ni Sister Tess sa atin, nag-try naman siyang kausapin ng kanyang asawa, diba? Tinaon niya na nasa mood, kumbaga nakakain na, nakapagpahinga na, ayun, at least nag-try ka po, Sister Tess. At ayun, gusto lang namin sabihin na hindi ka po nag-iisa. Marami po kayong ganyan ng sitwasyon, pero naway dasal din po namin na magkaroon ng kalinawagan ang inyong asawa. Sa mga curious lang o sa mga kapanalig natin, no. Ikaw kapanalig, no. Ikaw habang nakikinig ngayon sa programang Kapanalig, ikaw ba ay katulad din ba ng asawa ni Sister Tess na gusto mo makapagsilbi sa simbahan pero hindi pinayagan, pero meron din napansin mo dun sa letter na sinabi niya, no. Meron din namang magandang dulot yung pagpigil. Kasi ang gusto lang din naman ng kanyang asawa ay, alam mo mabantayan yung kanyang mga anak sa kanilang tahanan. At nag-try din siya dahil nabanggit din ni Sister Tess na siya, dahil nga napapansin niya na nagkakaroon sila ng financial problem dahil yung asawa niya lamang ang nagtatrabaho. Nag-strive din siya, gumawa siya ng paraan para makatulong kahit paano na maibsan yung problema na dinadala ng asawa niya. Siguro yun yung naisip niya, kaya nagiging mahigpit sa kanyang asawa niya. Dahil yung may mga iba-iba silang problema. Kumbaga may may struggle. Kasi minsan pag mag-asawa kasi minsan na parang nagugulat din tayo na bakit napakainit ng ulo ng asawa ko, wala naman akong ginawang masama. Pero sa kanyang sarili, meron siyang pinagdadaanan na sobrang lungkot na alam mo yun, na hindi niya nasasabi sa kanyang asawa. Yung pala ayun nga, meron silang financial crisis din sa kanilang mag-asawa at sa pamilya. At saka tingin ko hindi lang din yun ang problema, pare ko at mga kapanalig. Hindi lang din usapang pinansyal. Siguro sa trabaho ng asawa niya may mga pinagdadaanan din na problema, alam mo yun, problema sa katrabaho or sa mga boss. Marami pong factor, ayan. Kaya, hats off po at talaga namang kay Sister Tess, ayan, talaga namang napakalalim ng kanyang pag-intindi. Dahil sa kabila po ng pagdamdam niya, ng sinabi sa kanya ng asawa niya, pinaramdam sa kanya, ay talagang mas minabuti niya na i-set aside yung emotion niya. Alam mo. Meron pa nga dun, 'di ba, dun sa sinabi niya na nagdabog.
Nagdabog ang kanyang asawa. Pero ang maganda rin, no, Ate Camille, no, ang magandang ginawa doon ni Sister Tess, hindi niya sinabayan yung asawa niya sa momentum na yun. Alam mo, nagdabog yung asawa ko, dapat sumigaw ako. Hoy, bakit mo ako dinabogan? Dapat ganun yung maging reaction. Ganun yung maging reaction kasi ng asawa dapat Pero ang ginawa kasi ni Sister Tess, alam mo, inunawa niya, baka pagod, inantay mo na makapagpahinga, kinabukasan, no? Kinulang siya ng sinabi doon ni Ate Camille, dapat kinis ko po sa noo ang aking asawa. Sweet. Oh, sweet. Oo. Ayan, kasi sabi din ni Sister Tess, ayan, mahigit 10 taon. So, matagal na rin talaga silang, matagal na rin silang nagsasama ng kanyang asawa, no? So, kaya, alam niya na siguro din yung paikot-ikot ng emosyon ng kanyang asawa. Oo. Kaya, ang tawag dito, sa mga mag-asawa po dyan, no, na talaga namang may mga ganong sitwasyon sa buhay, no? Mang mahalaga, no, ang sinabi ni Sister Tess na dapat lagi nating uunawain ang ating asawa. No? Tama, oo. Kaya, maswerte yung mga mag-aasawa, no? Mag-asawa na, alam mo yun na sabay kayo nagsiserve sa simbahan. Yung isa layman, yung isa choir, isa lector, no? Kaya napakaswerte niyo po, may mga ganong asawa ko. Hindi ko naman sinasabi na hindi maswerte, no, si Sister Tess dun sa kanyang asawa dahil pinigilan siya. Kasi ang sabi nga rito, sabi nga ni Sister Tess, laging daan din ito upang mas magabayan ko ang mga anak ko. No? Kasi pag nasa simbahan din kasi, full commitment din yan no? Full pledge ba, kumbaga na, alam mo yun na, malay mo naman, wala rin kayong kasama sa kanilang tahanan, no? Mga kasama yung mga bata. Oo, pero ang lang din natin sa asawa ni Sister Tess, ayan, kung nakikinig ka man ngayon, Sister Tess, ayan, sa asawa mo, naway, habaan mo pa ang pasensya mo, pero ayun nga, sana ipapagdasal po namin na maging okay po ang pag-iisip po, ang side ng asawa po ninyo regarding sa serve po ninyo sa simbahan, dahil alam naman natin, dahil in-emphasize talaga ni Sister Tess kung gaano niya talaga kagusto na mag-serve sa simbahan, Kaya ang ginawa niya, nagsisimba na lang siya every Sunday ng walang palya. At good thing din dito, no, Ate Camille, alam mo yung lagi din siya nakikinig sa Radio Veritas. Oo. At nabanggit niya, nakapanalig member daw siya. Pwede ko bang i-check yung data na yan? Huwag na, Huwag na. Kung sino si Sister Tess. Sa na lang yun. Ayan, mga kapanalig. Medyo puputulin lamang po natin sandali at ang programa po natin ay magbabalik. Power! Ayun, at tayo po yung nagbabalik sa ating programang Kapanalig Car. Kasama niyo po ang inyong kumpare sa balat ng Radyo Pare Koy at your service. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Naku, habang commercial po ay chinek ko po yung messenger ko. Nag-chat yung aking nanay. Sabi niya, bakit ganyan ka? Kala ko na mental block sa akin. Bakit ganyan ka? Sorry na, mama, ganito. Ay, kapanalig, hindi po yung nanay ko yung nagsulat. Baka may isipin yung nanay ko. Pero, ayun nga, sana sa mga hindi nakapakinig, alam niyo, sayang na-miss niyo po yung kwento, pero maaari niyo po yung balikan po sa ating YouTube channel. Pero mamaya po, sabihin po natin, pero sa ngayon, mga kapanalig, batiin po muna natin yung ating mga masusugid na tagapakinig, taga-suporta sa ating programa. Magandang hapon po. Dito muna ako, Ate Camila, sa ating Facebook page, DZRV. Magandang hapon po kay Kapanalig Norberto Capule, kay Emily Avignon Pandong, kay Kapanalig Leonila Marasigan, Jimmy Capistrano, Anifel Tayo, Marina Cuesta Dionisio. Magandang hapon din po kay Kapanalig Hilario Chan. Hi brother, magandang hapon. At kay Kapanalig Amanda Sagmin. Sabi niya rito, magandang hapon brother Koy at gandang Camille. Wow! Napatingin ulit ako kay parang sa screen lang. Ang aking hapon. Oo, ayan. Lola, ano to?
Magandang hapon, Camille. Nood si Lola. Yan, pasama sa prayer intention ko at pabati. Mag-inang Julieta Gomez at anak niya na nakatutok araw-araw sa Verita. Salamat po. At habol lang tayo kay Kapanalig, Ed Laron. Magandang hapon. At dito naman sa ating Kapanalig Community Facebook page. Ito, magandang hapon kay Tita Amor Mantele, kay Tita Mars Mangalindan. Wow, si Tita Mars. Good afternoon daw, Ma'am Camille and idol ko. Regards and praying. Ayan. At ito, meron ba mga nagbahagi na meron, ito. Basahin natin para Sige. Ito, galing kay Tita Yetro. Good afternoon, Brother Koy and Sister Camille. Ito, nagpapabati siya ng kanyang apo at ang kanyang anak ng happy birthday na si Jurine Corwin at Reyna Juliet Roque. Happy birthday po. At ito ang ang sabi ni Tita Yet. Sa una po, ganyan ang asawa ko. Kontra po siya sa una dahil weekend lang po siya nauuwi. Usually po, Sundays ang mga gawain sa parokya. Pero mabuti po si Lord, sanay na po siya ngayon. Pray lang po, Sister Tess. All in God's time po. Maayos din po. Ay, wow. Kasi minsan, parang yung iba kasing asawa rin parang gusto rin ng ako na lang samahan mo. No? Oo. Diba? Iba-iba naman din kasi. Hindi rin natin we're not here to judge din naman dahil iba-iba po ang preposition natin, ang disposition po natin sa buhay. Pero yun nga, iba-iba din kasi ang paniniwala. Pag may asawa ka na kasi, meron ka ng different commitment. Iba na yung commitment mo kasi may commitment ka na sa asawa mo. Pero syempre, ang dapat nasa center ng inyong relasyon ay ang Panginoon. Yan po dapat palagi. Kasi, alam nyo mga kapanalig at pare ko, hindi naman sa sinasabi ko na na i-disregard natin yung mga ibang problema. Pero buti nga si Sister Tess, ang problema lang ng kanyang asawa ay yung gusto lang yung mag-serve sa simbahan, di ba? Kasi yung gustong-gusto niya. Pero yung iba kasi problema talaga yung problema asawa. Talaga, oo. Hindi, biro lang kapanalig. Hindi, I mean, ang dami, iba-iba yung factor, di ba? Kaya sila hindi nagkakaintindihan. Pero yung factor kasi na yung hindi nila pagkakaintindi ay yung pag-serve ni Sister Tess. Kaya ipagdadasal po namin, Sister Tess, na magkaroon po ng kalinawan sa isip. Pero mali mo naman, Ate Camille someday and Sister Tess. Oo. Pagdating ng panahon, kagaya ni Tita Yetro, na in God's perfect time. Naunawaan na siya ng asawa niya. Mali mo naman, someday kayo ng dalawa yung magsiserve sa simbahan, kagaya ng mga naging guest natin dito sa Kapanalig na silang pamilya ay buong naglilingkod sa kanilang parokya. Darating din ng panahon. Ito, may nag-text dito, Ate Camilo, ito nagpadala 1036, sabi niya, good PM, pagsisilbi rin sa Diyos ang pag-aalaga ng mga anak, lalo kung mga bata pa. Saka na lang magsilbi sa simbahan pag malalaki na ang mga anak. May punto rin naman to, si Kapanalig 1036 na nagpadala sa atin. Ikaw Kapanalig, kung nakikinig ka po ngayon, maaari ka po mag-text o magbigay po ng komento sa 0918-837-4827. Kung wala kang load pero may internet, punta ka sa ating Facebook page, pwede ka magbigay ng komento ron. Para at least mabasa natin at malay mo naman nakikinig ngayon si Sister Tess sa programang ito, sakto. Pero piling ko naman kasi alam mo yun, aabangan mo talaga pag ikaw yung nagbigay ng letter, kung letter mo yung mapipili. Tama yan, pare ko. Ayan, mga kapanalig. Pero ikaw, matanong ko lang personal question to you ikaw na may asawa na ngayon, gaano kahalaga ang communication at pag-uunawa sa isang relasyon? Ayan, napaka-importante nun, pare ko at mga kapanalig, dahil mahirap kasi iba-iba tayo ng ugali kumbaga para yung it takes two to tango. Hindi talaga mag-work ang isang relasyon o isang koneksyon. Kumbaga, hindi kayo magkakaroon ng koneksyon kung hindi mo naiintindihan. Kung palaging gusto mo ikaw lang iintindihin, hindi naman pwede yun. Diba? Kaya kailangan talaga merong give and take. Oo, give and take. Oo, kailangan parehas kayong nagtatrabaho para sa relasyon. Kailangan iintindihin mo. Kung may mga bagay siya na hindi mo maintindihan, pilitin mo pa rin intindihin. Ngayon, kung hindi mo talaga kayang intindihin, kausapin mo siya. And yung partner naman, kailangan open-minded ka din. Kasi hindi naman magrereklamo yung asawa mo kung hindi siya problema. Diba?
Kaya sa mga nagpaplanong mag-asawa, magka-jowa, Alam mo, may nag-comment nga dito. Basahin ko na din pare ko at mga kapanalig. Ito mula kay Sister Magdalena Martin. Sa paglilingkod po sa Panginoon, dapat talaga single ka para priority mo si Lord. Sabi nga, you cannot serve two masters at the same time. Ayan. Ibang ano naman to, pare ko. Ibang sitwasyon naman tong kay Sister. Mali mo, matakal natin yan sa mga susunod pang program natin. Sa susunod pang episodes. Kaya sa mga kapanalig po natin na nais din po magbahagi ng kanilang mga karanasan at mga kwento ng inyong asawa, no? Oo. Mara niyo po ipadala yan sa amin. Kahit hindi naman kwentong siguro sa pag-aasawa, kwento po sa inyong journey kung paano po mas lumalim ang inyong pong pananampalataya sa Panginoon. Alam mo, may mga nabasa din ako, pare ko, dahil nga may mga nag-send rin sa atin, may mga nabasa ako na talaga namang very intriguing at talagang kaabang-abang ang kwento, no? Kaya naman, mga kapanalig, nako, sana po ay abangan po ninyo ang ating segment na ito every third Saturday of the month. Oo. Kaya naman magpadala po kayo ng, alam mo, meron akong nabasa din doon na isa, yung about sa sa may Ubando. Nako, ayan, konting may mga sneak peek na tayo. Pero yan, matagal-tagal pa bago mabasa yung third Saturday. Sabay niya si Sir Edgar, no? Sabi niya, parang gusto ni Sir Edgar every Saturday na lang daw. Gusto mo ba, Sir Edgar, magbigay ng letter? Secret lang na. Wag daw pangalanan. Oo. Pero text siya sa Veritas. Dabiro lang. Ayan, mga kapanalig, ano yun? Pare ko, yun. Meron lang akong kakaunting isi-share, no? Dun sa letter habang nagbabasa. Masaya ako dahil kadalasan pag mga ganitong sitwasyon sa mag-asawa, kagaya ng sinabi ko kanina, no? Happy ako dahil hindi niya ginawang mukhang masama. Hindi niya ginawang masama yung asawa niya para sa pagbabahagi ng kanyang letter kasi hindi niya nga, alam mo hindi siya pinayagan. Bagkus na inunawa niya at binigyan niya nga ng importansya yung, alam mo yung suggestion niya bilang. Tsaka tumulong siya para kahit papano ay maibsan yung nararamdaman na kung may problema man yung asawa niya, di ba? Oo, tumulong siya. Kumbaga naghanap siya ng pagkakakitaan. Oo, Kaya dapat to sa mag-asawa lagi magtutulungan. Ang dapat hindi nawawala diyan ay yung respeto nyo sa isa't isa. Yun ang pinaka-importante sa lahat. No? Tumulo na yung luha mo, kapanalig, no? Ayan, at sa asawa po ni Sister Tess, ayan, sana konting ano bang tawag? Pag-unawa din, no? Pag-unawa. Kay Sister Tess. Kasi hindi naman for life na dapat si Sister Tess lang ang uunawa sa asawa. Dapat saka ang hirap din maging nanay, pare ko, ha? Yan, no? Yan ang isa sa mga profesyon na walang bakasyon. Ay, totoo yun. Nakikita ko yun sa akin. 24 hours a day yan. Akala ko nga dati pag nanay ka, parang uupo ka lang sa bahay, magwawalis. Pero hindi pala, na pagising pa lang sa umaga, umpisa na yun umpisa na ng sacrifice niya, no, bilang nanay, asawa, pag-aalaga sa anak, paglinis ng bahay. Pagdating ng asawa, magkakalat ang anak, ligpit ulit. Relate ka dyan, kapanalig. Ito may nag-text sa atin, no? From 7778, yan. Good PM po, kapanalig. Huwag lang magagalit ang tamaan ay huwag magagalit. Baka naman insecure ang lalaki. Huwag naman give and take lang at trust one another at center to God. May point din naman, no, si 7778, no. Check natin tong 6584. Ayan, basahin mo, Ate Camille. Ayan, medyo malabong aking mata. Ayan, kamusta na po kayong lahat? Ayan, sana po ay okay po kayo dyan sa Veritas. Magandang hapon po sa iyo, sister or brother. Ayan, sa ating mga kapanaligan po. Sister Patty Mendoza. Ayan, sa ating mga kapanalig na napakinggan. At hindi nakaabot sa ating letter of the month. Yes, ang ating third Saturday of the month. Maaari po ninyong balikan yan. Yes, Patty ko. Nagunahan tayo ngayon, Ate Camille. Huwag tayo mataranta. 356 pala. Kaya nga Nako, Ate Camille, no, ikaw ba ay happy naman? No? Oo, happy naman ako. Medyo nasad lang din ako nasad ako kay Sister Tess, pero at the same time, masaya ako sa kanya dahil hindi nito nabawasan yung pananampalataya niya kay Lord. Hindi mas lalong lumalim at pinagdasal. Tama. Ang kanyang nangyari or sitwasyon sa Alam mo, pasok pa rin kay Sister Tess ang motto na pag gusto may paraan, ha? Diba? Tapos pasok pa rin yung pag laban lang. Iyak, nalala ko si Brother Mark Malangkaya yung nag-guest. Iyak lang tapos laban ulit. Ayan, mga kapanalig, maaari po ninyong balikan ang ating episode na ito, sa ating
YouTube channel, Pare Koy, Nakapanalig Community. Kaya search nyo po sa mga merong YouTube channel dyan. Search nyo po at meron din po tayong may mga content po tayong inihanda doon. At doon nyo po mapanood yung mga programa po ng Kapanalig Hour. At syempre sa Veritas po, meron din pong YouTube channel. Bisitahin nyo rin po ang Veritas PH or Veritas PH Livestream. Ayan, sa ating mga kapanalig, ito po ang ating segment na Kwentong Mula sa Puso. Kaya naman kung ikaw po ay may nais ibahagi o i-share sa ating mga kapanalig listener ngayong sa programang Kapanalig Hour, maaari lang po kayong magbigay magbigay ng letter, Oo. Maaari din po ninyo itong ibigay ng physical pero mapunta sa estasyon, Okay. Pero kung ayaw po ninyong pangalanan, okay lang naman din po para din po sa inyo po privacy. Ayan, maaari po kayong mag-send private message sa ating Facebook page na Kapanalig Community. Oo, maaari din naman po ninyong i-text kaso masyadong mahaba kapag sa text. Hindi na maaano yun. Natawa si Sir Edgar kasi sobrang haba. Oo. Ang lang po ay sa Facebook page po natin at kung physical letter o email, ayan. Ang email po natin, veritaskapanalig@gmail.com. Oo. Para sure, maaari po ninyo yung itanong sa inyong mga kapanalig coordinators. Ako baka magkamali tayo. Hi, Ma'am Apple. Nanonood ngayon sa naiyak daw si Ma'am Apple habang binabasa natin. Naubos yung isang tissue dito. Isang set. Ayan, mga kapanalig. Shoutout lang din po sa ating mga coordinator yung nandito ngayon, si Brother Runiel Borja and Sister Jessa. At sa ating mga kapanalig coordinator, Edison, si Sister Erica, AJ, Brother Lloyd Gomez. Wag po kayong magkwento sa sa comment section. Hindi sa telephone. Baka kasi magkukwento po ako ng kawawa naman po ang kapanalig coordinator kung ita-transcribe. Ayan, mga kapanalig, tapos na po ang ating programa. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong hapon na ito at naway samahan niyo po kami uli next Saturday. Kaya naman, kami po magpapaalam na see you next Saturday. Yes, muli kami shoutout po sa mga tiga Bye-Bye Leyte. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes. Mamaan na tayo. Ate, ang dami natin ad-lib ngayon. Thank you kay Ate Jessica, kay Sir Edgar. Ayan, thank you po sa inyo. Kasama dito. At muli. Hindi ko makita yung EXO. Muli kami po yung likod. Ako po si Camille Mongcal de la Cruz. At ako naman po inyong kumpara sa balat ng radyo, Coy Lopez, na nagsasabing, every gising is a blessing. Sumain nyo ang katotohanan.